Magandang umaga. Ako si Chef Tatong at tuturo ko sa inyo paano gumawa ng Filipino morcon. Ito, burn months na tayo and malapit na yung mga Pasko, maraming mga reunion, mga handaan. And ito din, swak na swak din to na pwede yung pagkakitaan ng mga misi sa bahay. Itong morcon na to, isa tong beef dish. Yung lumang panahon kasi, yung beef kasi, hindi siya kadalasan na available. Kasi usually nasa bahay ng mga tao, manok, or kung nagkakatay ng baboy, paminsan-minsan din. Pero pag malaking piyesta, kasal, Pasko, reunion, doon lang nagkakatay ng baka. Kaya, pag may morcon ka, social ka. Pero ngayon, kahit saan ka pumunta, sa grocery man, or sa palengke, may beef tayo, at saka lahat ng sahog na gagamitin sa morcon, available kahit saan. Kasi easily at saka mura lang siya mabibili. Ang sangkap sa paggawa ng Filipino morcon ay sirloin beef, marinated ng kalamansi, toyo, asin at pepper. Ang mga sangkap na kailangan natin para sa palaman ng morcon: pickles, bell pepper, chorizo, carrots, egg, iniling na atay ng baka, keso, i-roll nyo. Dadali na natin siya. Konting practice lang to, madali itong gawin. May option kayo na pwede nyo siyang lutuin kaagad or pwede nyo siyang i-leave sa refrigerator para mag-marinate pa overnight. I-dredge natin siya sa flour. Siguro yung mainit na mainit yung pan. Tingnan nyo, medyo nag-brown na yung side niya. Tatabi muna natin itong morcon natin. Then, magsosote tayo ng mga aromatics, no? Konting sibuyas, konting carrots, saka celery. Hindi tayo gumagamit ng powder or cubes dito para pag natikman nyo, malalasahan mo talaga yung traditional na lasa ng morcon. Good food takes patience, remember dyan, ha? Hindi yung lahat minamadali. Gagawin natin ngayon, lalagyan natin ng konting tomato paste. Yung tomato paste natin, lulutuin din natin. No? Para gagawa tayo ng brown sauce, no? So, hindi yung sauce natin masyadong mapula kasi medyo naluto na rin natin yung tomato paste natin. Ngayon, i-deglaze natin siya ng konting rum or pwede din red wine. Water, dahon ng laurel. Yung key natin dito, slow cooking. Huwag natin madaliin para hindi maging mahibla yung beef natin. Then, strain na natin yung sauce natin. After sa ilang oras mo na pagluto, bago mo siya i-slice, palamigin mo. Pwede ng at least 30 minutes to 1 hour, or pwede mo din siya i-chill overnight, or pwede after mo i-cool down, i-wrap mo siya individually, siyang ihanda kahit kailan sa loob ng isang buwan. So as long as it is frozen properly, pwede mo siyang i-store sa freezer nyo. Then yung sauce niya, i-separate mo din siya na i-freeze. Yung ginawa nating morcon kanina sa puhunan na 1,500 pesos para sa 3 kilong beef, pwede na kayo gumawa ng 12 na pieces na morcon na mabibenta nyo from 350 to 450 pesos. Simulan nyo na lang magbenta sa mga friends nyo, mga family nyo, at kikita kayo ng halos times 3 sa puhunan nyo. So, from puhunan na 1,500, pwede nyo kikita na hanggang 4,200 up. So, it needs your creativity, your marketing skill, at yung packaging nyo. Pinaka-importante. Mag-spend na kayo ng konting effort na gumawa ng sticker, gumawa ng konting note and the story about the recipe. And definitely, people will love to try your dish. Especially kung gawa siya sa ganitong paraan na hindi na ginagawa ng mga restaurant at commercial establishments. Pwede kayo mag-set up ng website,